ang mga ilaw na hindi ginagamit. Napakasimple po niyan. Pag umalis kayo sa kwarto, patayin na agad ang ilaw para hindi ito makakonsumo ng kuryente. Idagdag nyo na ang pagpatay ng mga appliance na hindi ginagamit. Kasama na po riyan ang telebisyon, radyo, computer at kung ano-ano pa. Ayan ha. Sino ba itong talent natin na ito? Ayan ha. Parang gulat na gulat ka pa, pero nag-shoot ka. Okay, but very good yan. Salamat ha, salamat ha. Napakahusay na ating mga intern dito. Baka isipin nyo na kakaunti lamang ang nakokonsumo ng bawat appliance. Pero nako, kapag pinagsama-sama nyo po yan, malaki-laki rin ang magagastos. Okay, kuryente pin tip number 2! Subukang gumamit ng LED na bombilya o ilaw. Ang light emitting diode o LED kasi ay gumagamit ng mga mas kakaunting electricity kumpara sa incandescent na bombilya. At ang maganda po rito ay pareho lang po ang liwanag na hatid ng LED light bulbs. Maaari nga po mas mahal ang LED light bulbs pero makatitipid po kayo sa kalaunan. Dahil bukod sa bawas electricity, mas tumatagal din po ang mga ito. Okay? Kuryente pin tip number 3! Nabanggit ko kanina na dapat patayin ang appliance kapag hindi ginagamit. Pero bukod dito, mainam ding i-unplug ang appliance. Alam nyo ba na kapag naka-plug ang appliance nyo, ay maski kahit na nakapatay ito, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Ayon sa Department of Energy sa Amerika, maaaring makatipid ng humigit kumulang $100 o $100 hanggang $200 kada taon ang mga Amerikano kung i-unplug lang, simpleng i-unplug lamang ang kanilang mga appliance. Kuryente pin tip number 4! Siguradong malinis ang aircon at electric fan. Siguraduhin malinis siya. Kapag kasi naiipon ang dumi at alikabok sa fan, mas nahihirapang dumaloy ang hangin. Dahilan para makakonsumo pa ito ng mas maraming kuryente. Lalo nagiging hardworking yung appliance natin, itong electric fan natin. Kasi nga, umi-effort yung makina niya, yung pyesa niya para mas makapagbigay ng hangin. Kaya dapat siguraduhin natin malinis yung grill ng ating mga electric fan. Kahit yung aircon, di ba may grill yun? Linisin natin yan. Bukod pa rito, mas mabilis mag-init ang electric fan at aircon na madumi o marumi o natatakpan ng alikabok kaya nangangailangan ng mas mataas na energy para ito gumana. Kuryente pin tip number 5! Isa sa mga kitchen appliance na matakaw sa kuryente, ang refrigerator. Ang refrigerator kasi yan ay nakabukas 24 oras, diba, kada araw, 24 hours a day. Ang mainam po na temperatura ng ref para hindi masira ang mga pagkain sa loob nito at para maiwasan ang sobrang electrical consumption ay nasa 4 to 5 degrees Celsius. Sa freezer naman, rekomendado ang negative 18 degrees Celsius. Yon! Huwag hayaang nakabukas na matagal ang ref at palamigin muna ang mainit na pagkain bago ito ipasok sa ref. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid nyo sa kuryente. Sana ay marami kayong natutuhan ngayong umaga. Ito po si Kuya Tony Pet. Saan man tayo makarating, palaging nagpapamangha at naghahatid sa inyo ng mga kalaman. If Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!